Good day, sir. My name is Lawrence Abelas Corbillos. Ang report ko po ngayon is yung fuel injector. So, ano nga po ba ang fuel injector? Yung fuel injector po natin is the one important components sa ating mga modelong sasakyan. Ang primary role po nito is mag-deliver ng correct amount sa ating combustion chamber sa pamamagitan po ng tamang amount ng ating gas. Then may tamang timing din po siya and spray pattern. Tapos na-ensure din po dito yung efficiency sa ating combustion, better fuel economy, reduce emission. Tapos smooth po yung pag-operation ng ating makina. Sa report ko po na to is explain ko po yung purpose, types, components, operation, combination, and maintenance ng ating fuel injector. Ito pong purpose ng ating fuel injector is siya po yung nagde-deliver ng ating exact amount sa makina natin para hindi po ito mag-cause ng misfire. Tapos na-ensure din po dito yung accurate ng quantity ng ating combustion chamber sa ating cycle. Kung ilang amount po yung pumapasok sa kanya. Tapos provide consistent and even fuel distribution to all cylinder. Siyempre, siya po yung nagbibigay ng exact amount sa ating loob ng makina. Na i-improve din po nito yung efficiency and nababawasan po ang emission ng ating sasakyan. Next slide po is yung components ng ating fuel injector. First is the injector nozzle. Siya po yung nag-optimize ng ating fuel sa ating combustion. Next is the solenoid valve. Siya po yung nag-open and close sa ating injector para po magpasok ng gasoline or diesel sa ating fuel rail at sa ating combustion chamber. Next po is yung fuel rail natin. Ito po yung nagdi-distribute ng ating fuel sa lahat ng injector na gamit ang high pressure. Tapos syempre po di po mawawala yung ECU or Electronic Control Unit. Siya po yung nagko-control ng timing and duration ng ating injection. Next po is yung fuel pump. Siya po yung nagsesend ng ating gasolina papunta sa ating injector. Then the sensors. The sensors is input to ECU. Papunta po ng oxygen, throttle, and crankshaft sensor. Next po is yung type po ng ating injector. Meron po tayong 4 na klase ng injector. Siyempre po yung nauuna po is yung TBI o tinatawag nating throttle body injection. Siya po yung nag-inject sa ating throttle body para mag-mix ng air and fuel mixture bago pumunta ng manifold. Then next po is yung multi-port fuel injection or yung MPFI. Kada cylinder po is may sariling injector. Naka-place din po siya malapit sa ating intake valve. Next is sequential fuel injector o SFI. Siya po yung nagpo-form ng ating multi-port fuel injection para po mag-fire at masundan niya po yung firing order natin na 1342. Then next po is yung last, yung direct fuel injection. Siya po yung nag-spray ng gasolina direkta sa ating combustion chamber. Gumagamit po dito ng high pressure papuntang makina. Usually po sa mga ating diesel engine. Next po is yung working principle. Siyempre po yung ECU, siya po yung nagre-receive ng data galing sa ating mga sensor. Katulad po sa sensor po ng temperature, RPM, and throttle. Tapos yung injector din po yung nagkakalculate kung gaano karami or kakonti ang kailangan ng ating makina. Then
nagbibigay din po siyang signal sa ating, yung electrical po natin, siya po yung nagbibigay ng signal sa ating injector na galing ECU. Then yung injector po, siya po yung nag-close and open, then mag-spray po papunta sa ating loob ng makina. Tapos yung spray pattern and timing po is precisely control the optimal combustion, kung gaano po karami ang pumapasok sa ating makina. Tapos nandito rin po ang ating common problem ng injector. Number 1 po is yung clogging. Siyempre, ang dahilan po ng pagka-clogging ng ating sasakyan is yung marumi na po siya, tapos mga may halong gasolina or low quality fuel na hindi naman po angkop sa ating sasakyan. Tapos yung fuel leaks din po. Siyempre po, pag may leaks po ang ating mga pipings ng gasolina, is wala na, halos mawawala po yung pressure niya dahil lumalabas din po sa ating leaks. Nagkakaroon po ng damage. Then po yung electrical failure. Siyempre po, pag once na may problema din po ang ating electrical, is hindi rin po gagana or hindi po ma-absorb yung ating injector yung kailangang amount ng ating combustion chamber. Tapos po yung kung barado na po or mahina na po yung nozzle niya sa spray pattern, naapektuhan din po yung combustion tsaka gasolina po. Mas tatakaw po yung gasolina. Tatakaw po sa gasolina ng ating sasakyan. Tas dito naman po is paano mag-diagnose and mag-maintenance ng ating sasakyan. Sa pagda-diagnose po, gumagamit po tayo ng OBD or kaya naman po is actual po na pag-check. Una po nating kukunin yung mga karaniwang sakit ng ating sasakyan pagdating sa ating injector is yung engine misfire. Siyempre po, palyado po yung sasakyan natin. Tapos, poor acceleration po. Hindi po natin ma-accelerate or mababa po yung RPM ng ating sasakyan kahit pinipiga na po natin to. Tas tumataas din po yung fuel economy nito. Mas tatakaw po yung ating sasakyan once na may sira po ang ating injector. Tapos pabago-bago po yung idle ng ating sasakyan. Minsan po mataas, minsan mababa, tas may chance pa pong mamamatay yung ating makina. Tas tumatakaw din po yung ating sasakyan once na sira po ang ating injector. Tas sa pagme-maintenance naman po is kailangan lang po ng ating quality na gasolina or kailangan malinis. Tapos gagamitan po natin ng injector cleaner para linisin po natin ang ating injector. Tapos mag-replace na rin po tayo ng ating fuel filter. Then lastly po is yung ating paglilinis. Kung nakita na po nating taon na ang inabot ng ating injector. Siyempre, di naman po natin naasahan kung kailan masisira. Ito po yung una. Yung high pressure ng fuel natin, dito po pumapasok sa ating injector. Dito po nakalagay yung ating 2 wire ng ating injector. Siya po yung nagko-control ng pumapasok na gasolina sa atin na nag-close and open.
po yung common failure ng ating injector. So, kung naman dumi yung ating valve niya, yung process natin po. Siyempre nakakapit sa ating injector. Hindi na po mailalabas ng ayos yung ating diesel or gasoline. Tama nga. Abracadabra, ang kalikot natin ay umubra. Start. Yon mga kahula, idadiagnose natin itong palyado ng engine, sobrang nanginginig. Ano kaya yung dahilan bakit palyado to? Observe natin yung engine na sobrang gumak. I-share natin sa inyo kung paano natin i-diagnose yung sirang injector ng mano-mano lang. So wala tayong kahit anong gagamitin na special tools. Panoorin nyo lang ang kung ano yung ginawa natin para naman magka-idea kayo. Pero tandaan ninyo na hindi tayo eskwelahan at hindi natin masyadong ma-explain kung ano ba yung ginawa natin. Basta to see is to believe na lang kung ano yung makikita ninyo sa video. Kayo na yung bahala na umintindi. Tinanggal ko yung wire ng injector number 1. So ayan, na-observe natin. Parang nga. At dito naman ay injector number 2 yung tinanggal ko at nilagyan ko lang ng takip para hindi masyadong tumalsik yung asiti. Nag-fast forward kasi tayo. So ayan, tingnan nyo yung wire ng injector number 2 at tinanggal ko. Ibig sabihin pag tinanggal yung wire ng injector number 1 ay madali pa rin siyang umandar. At yung injector number 2 naman ay same lang, madali pa rin umandar kahit natanggalan ng wire. So ngayon ay dito tayo sa injector number 3. Nilagyan ko lang dito ng takip yung engine para hindi siya masyadong tumalsik yung oil. Observe natin dito ng mabuti. Sa mga gustong matuto, dapat mabilis kayong mag-isip para maintindihan nyo yung ginawa ko dito. Dito sa injector number 3 ay pumapalya na talaga siya ng malakas. So ayan, observe natin na mamatay pa nga siya pag pinaandar. Kita natin na malaki yung pinagkaiba doon sa dalawang injector number 1 at injector number 2. Dahil pag tinanggal natin yung wire ng injector number 3 ay mahihirapan na talagang umandar yung engine natin. So ngayon naman ay dito naman tayo sa injector number 4. Observe nyo lang yung diskarte ko dito. Siyempre, depende na sa inyo yan kung gagayahin nyo yung diskarte ko. Pero kung may iba kayong diskarte na mas maganda pa dito ay pwede na yun lang yung gamitin ninyo. Nilagyan ko lang ng electrical tape yung wire ng injector para hindi siya mag short circuit. Sobrang napaka-basic lang naman tong ginawa ko pero hindi pa ako pumalya sa pag-diagnose ng ganito yung ginamit ko. At siyempre ay hindi natin kakalimutang ilagay yung kalo ng engine natin para hindi makita yung upaw na sinaw. Pagkatapos ay lagyan natin ng bolt, damihan natin ng paglagay ng bolt. So dapat ay dalawa yung ilagay natin para sobrang dami talaga. At yung sobrang bolt naman ay ilagay lang natin sa bulsa, total hindi naman yan nakikita ng may-ari. Yes, start. Pagkatapos ay mag-observe na naman tayo kung ano ba yung mangyayari. Tulong ah. Giduha gid ang kung 1 o 2. Ang last kay 1 mangit siya. Gahi janda ron, di ba? Ilaw to daw. Kung uduhan rin ganyan, nag-start, under mo na yun. Ay, gabi. Gabi siya pandaron, topat. Ang 3 of 4 mo ay yun. Nag-diagnose ako dito na injector number 1 at injector number 2 yung kakalikutin natin. Kaya pinatanggal ko lang muna sa kasama ko para pag nasira yung sirang injector ay siya yung pagbintangan. Siyempre may dala-dala tayong pangsira ng injector. So ayan, kita natin. Ang ginawa ko lang dito ay sinit ko ng dinso yung tester natin. Kasi dinso yung mga injector na ititis natin. Pinatanggal ko lang sa kasama ko yung number 2 na injector kasi medyo mahirap siyang tanggalin. Pag nasira natin yung injector dito ay gagamitin natin yung plan B. Tatakbo tayo at iiwan natin yung mga kasama natin para sila na yung bahala sa may-ari. Magiging katulong na lang muna sila sa loob ng isang buwan. Nagsimula na nga akong gumamit ng patsamba dito. Binumba ko lang muna yung hydraulic jack.
Sa sobrang high-tech ng ginamit ko ay kamay na lang yung pangsalod ko ng fuel. Siyempre dahil hirap siyang magpugsit ay ayan, binuksan ko na yung injector. Pugsit-pugsit ang goals natin dito, so kailangan na mapapugsit natin yung injector. Nung binuksan nga natin ay nag-stack up yung nozzle tip, so ayan, kita natin na ayaw matanggal. Kaya pala hirap magpugsit yung injector natin, barado pala yung atay niya. Nung matanggal ko nga yung isang nozzle tip, so ayan, kita natin na parang may nukos dito. May kasamang lumiyagan ata yung fuel na nilagay dito. Dapat talaga ay malinis yung fuel na ikakarga natin para hindi magiging tulad nito yung injector. Ito talaga yung problema ko. Ayaw matanggal yung uting-uting ng nozzle tip. So ginamitan ko pa nga dito ng vice grip. Bahala na kung masira natin yung nozzle tip, total yung kasama naman natin yung mananagot. Pagkatapos ko nga ay ayan, nagpapugsit naman ako ulit. Kita natin na maulan na yung pugsit ng injector. Nung makita ko nga na may pugsit na lumabas sa injector ay parang pira na yung paningin ko. Ang kutob ko nga dito ay parang makakauwi kaming tatlo ng matiwasay. Wala nang magiging katulong. Sino nakikandar oh? Wagi kurog ba? Siyempre, ang gagawin natin para malaman natin kung okay na ba yung mga patsamba natin ay titingnan natin kung okay ba yung RPM. So, ayan, try lang muna nating patayin kung madali lang bang paandarin to. Grabe, sige mo ano. Paano ba yan? Magro-rotate na tayo. Siyempre, ang goals natin dito ay mabuti natin ang 100 yung takbo. Nahirapan na ako mag-video dito kasi nagdadrive pa ako. So yun sir, ito naman po ngayon yung ating parts ng fuel injector. Meron tayong fuel inlet. Ayun, makikita nyo naman nasa taas siya. Tapos meron siyang fuel filter. Tapos yung connector ng ating solenoid na on and off. Tapos meron din po siyang plunge. Siya po yung yung tumutulak. Tapos meron po tayong valve spring. Yung spray tip natin, meron din tayo. Then yung kung saan po lumalabas yung ating fuel. So yun sir, nakita nyo naman po dito kung paano mag-diagnose ng sirang injector natin at paano ayusin. Ang naging issue na itong pinanood kong video sa inyo is yung marumi yung kanyang injector. Kaya ang ginawa niya is binuksan niya na lang at ginamitan ng jack, yung pang compress ng jack.